Huwag magpasanib sa kampon ng kasamaan. Espiritu ng kadiliman, itaboy sa liwanag ng pananampalataya. Ako si Bubay. Gusto kong ibahagi sa iyo ang totoong nangyari sa akin nung ako'y 15 taong gulang pa lamang. Medyo mahaba to, pero sana basahin mo ng buo. Ito ang kwento ko tungkol sa araw na sinapian ako na masamang espiritu. Noong grade 7 pa ako, pagkatapos naming magtanghalian sa eskwelahan namin na malapit lang sa lumang sementeryo na Mulanay, lumabas ako saglit para magpahangin at tingnan ang paligid. Hindi pa nakakaisang minuto, bigla akong nakakita ng itim na ulap na parang hangin na gumagalaw patungo sa akin. Nagtaka ako, bakit may itim na ulap na ganito? Pagpasok ko sa classroom, tinanong ko si Ling kung anong oras na. 12:00 na ng tanghali, sagot niya. Hindi na ako bumalik sa labas at nanatili na lang ako sa may pintuan. Hindi pa nakakailang minuto, bigla akong nawalan ng malay. Dinala nila ako sa klinik. Paggising ko, tinanong ko sa mga kaklase ko kung ano ang nangyari. Nahimatay ka, sabi nila. Nung medyo bumuti na ang pakiramdam ko, ay naisipan ko nang bumalik sa klase ko. Habang naglalakad, parang biglang nawala ako sa sarili ko. Parang may ibang bagay na kumokontrol sa akin. Gusto kong mamatay o pumatay. Tumakbo ako na mabilis patungo sa 3rd floor. Parang handa na bumagsak ang katawan ko. Pinigilan ako ng mga kaklase ko. Dinala nila ulit ako sa klinik. Doon parang gusto kong patayin ang principal namin. Nanlilisik ang mga mata ko hanggang sa inilapit sa akin ng isang krus. Tila para bang bumalik sa ulirat ang aking isipan. Napansin ko na may 2 babae ang nakahawak sa akin. Ang sabi nila, sinaniban ako dahil sa liit ng pananampalataya ko sa Diyos. Pagkatapos ng pangyayari na yon, dinala nila ako sa kwarto ng pinsang kong si Tekla at pinauwi na kami. Habang sakay kami ng jeep pauwi at habang nasa daan, parang may itim na ulap na sumusunod pa rin sa akin. Parang gustong pumasok muli sa katawan ko. Nakauwi na kami sa bahay nila Tekla. At pagdating ko sa bahay, hinanap ko kaagad ang Biblia at doon ko naisipan na magbasa at magbalik loob sa Diyos. Mga idol, minsan sinusubok tayo ng Panginoon upang malaman niya kung gaano tayo nagtitiwala sa Kanya. Hanggang dito na lang ang kwento ko mga idol. Hanggang ngayon, minsan iniisip ko pa rin ang araw na iyon. Sana hindi na maulit pa. Salamat sa pakikinig. Lubos na gumagalang, Tekla.